Everybody says, Amen and Amen. So, atong pag-isgutan karon naa sa libro sa Mika or Micah or sa Bisaya pod Mikias. Diri sa chapter 4 verse 1 to 7. So mao ni ang atong scripture nga pagatun-an karon nga kabuntagon. So kita itulan ni nako siya og faithful remnants are purified, steadfast and abundantly blessed. So mga mo daw ni ang mga faithful remnants. So muna ipangutana sa itong kaugalingon ron kung mga remnants ba pudta. Inasay mo tapad, remnants baka. Wapod na kasabot noon sa ning remnants. O sa maning remnant, di ni siya noodles, di po ni siya ubanari kay ramen, o di ni siya pagkaon, di ni siya lugar, o sa maning remnant, mo lang ni ang mga nagpabilin. Okay? Mga nagpabilin, faithful ni sila, o wala gyud ni sila ni biya. So dagan maning pasabot nga remnant, pero karita sa biblical, yung tag remnant mga nagpabiling loyal diha sa Ginoo. Inabalik mo tapad, loyal ba ka sa Ginoo? Mo na dakong pangutana ron, no? Loyal ba ta? Sana all loyal. Tanaway mo tapad, loyal ba na? Loyal sa bana, loyal sa asawa. Sana all si Ate Diding, loyal ang iyang sweetheart. Royal. Loyal. Mingon ang uban jud mga rare kuno kayo ng mga loyal. Kanang og sa mga animals pa na endangered na kuno ning mga loyal. I do believe ang mga taga-Onsayon, mga loyal, amen? Mga loyal ta. Mga remnant pagyod. Okay? So faithful remnants are purified, steadfast, and abundantly blessed. Mao ni advantage kung mahimutang faithful remnants. O kabantay day mo sa atong kaning mga picture para ma-inform lang pud mo. Piyon itong mga picture kay high-tech naman ron, AI gamit ani. So mura pug tinuod ba no? So makita nato sa picture no sa background ni ining maong murag cover page. Murag makita nato nga nay mga nasod or city siguro ni nga kung makita nato ba murag gikan nga gagera unya nangaguba ag mga buildings. Makita nato mga kahoy, siguro kaning nga kahoy dagan siguro ning mga bunga sa una, dagang mga dahon green pa pero nato nakitaan nangamatay na. Pero siguro dire may makita sa picture nay uban diring mga nakasurvive, nagpabilin nga buhi. Wala sila namatay. So muna itong mga picture out sa atong mahuna-hunaan ang word nga remnant. So karon nga kabuntagon atong i-explore ning maong libro sa Mikias sa chapter 4 ug unsay panglantaw sa Ginoo sa mga tawo nga mga remnants. So muna chapter 4 verse 1 to 7. So arita sa una, tulo man ni akong giandam no kay mo lagi to atong itulora kay para di taabtan og alas 3 sa udto. Kani pala man nga picture atong mabantayan dire, warrior gyud kayo ning mga remnants. So ato lang i-picture out kani siguro siya ray nagpabilin ag ubang mga kaaway niya nangamatay or ang iyang mga kauban pod nasakop na siguro sa mga kontra. Pero kare siya warrior kaayo ning mga remnants. I hope and I pray matagusan nato mga taga Mount Zion, mga spiritual remnants ta, mga warrior ta. Di ta basta-basta magpabildi sa atong kaaway. Mo survive yun ta, mo sustain yun ta, di ta basta-basta mo give up. So sa may panglantaw sa Ginoo sa mga taong remnant. Number 1, God purges and preserves a faithful remnant through discipline. Ato na nang nakatunan dis niaging mga Domingo, dis niaging mga bulan, nga ang gugma sa Ginoo, usahay siya ang iyang pag-show sa iyang gugma, pinaagi sa disiplina. Akong balik-balikon, mga anak, sa diyang gidisiplina ta sa atong ginikanan, mao ni nagpasabot nga gigugma ta sa atong ginikanan.
Same way po sa atong Dios. Ang atong Dios, isa sa iyang pamaagi nga pagpakitag paghigugma sa iyang anak, pinaagi sa disiplina. So ato sang basahon diri no sa Mikias chapter 4 verse 6 to 7. So gitagalog lang ni siya kay medyo mas mas may meaning ang Tagalog. Diri sa chapter 6, sinabi ng Panginoon, sa darating na mga araw, titipunin ko ang aking mga mamamayan ng aking pinarusahan na parang mga tupang pilay at nagsipangalat. Ang mga natira sa kanila ay gagawin kong makapangyarihang bansa at mula sa araw na iyon ay maghahari ako sa kanila sa bundok ng Zion, magpakailanman. Verse 7, ang Zion na katulad ng mataas na bantayang tore ng mga hayop ay magiging makapangyarihang muli. Ang bayan na ito na tinatawag ding Jerusalem ay mangungunang muli sa lahat ng bayan ng Israel katulad noon. So mabatayan nato no, kani nga word nga kuan. Ara ba to? Ang mga natira, okay? Sabi siya, ang mga nabilin, tanawa, ang mga natira sa kanila, meaning na nagtapok daghan, kumbaga ba, unya na ay nabilin, natira man. So kung balikon, mo na nagpasabot nga mga remnants, nagpabilin, wala muundang, o nakasurvive yun sila. O nga itong mabantayan ni ini, masking gigong mapag-ayo sa Diyos ang Israel, katawan sa Diyos man ang Israel, pero wag yapon sila nakaikyas sa iyang parusa. O sa Tagalog pa, silot. Bisaya dito. Parusa. Okay? Akong balikon. Ang taong ginikanan nga ni gugma, musilot, mo disiplina sa iyang anak. Bisan pag-unsa ka kapinangga sa imong ginikanan, disiplinahon yud ka kung naigugma ang imong ginikanan nimo. Same pod ang Dios nga atong gialagaran, bisag unsa pa ka suod niya, bisan pag grabe ka mo daig sa Ginoo, bisan pag grabe ka mo basa sa iyang pulong, pero sa diyang magbuhat ag dili maayo nga sukway sa iyang sugo, iya gyud tang silutan. Pero mo na nakanindot no. Kaya ang mga faithful daw nga mga remnants, okay? Ang mga faithful nga mga remnants, i-preserve sa Ginoo. Amen? I-preserve sa Ginoo. Napoy yung diri purge or kanang nay, kuan punta diyang word nga, kuan, pasabutan og sa lain-lain nga area, mura po ni siya og, ikuan po nila ba nga purga bitaw? Mutumar kag isa katablitas, no? Unya ag mga hugaw, like na mga worms sa imong tiyan, i-flush out siya. Isa may nakasuway diri. Mga bata, paimnon man ni sa unang panahon, bawo lang ka po dron. Sa una kami, elementary pa, Tagalog libreng tablitas nga pangpurga. Atos elementary. Pag human, nagdagandagan na, lain nagtiyan, nagsakit nagtiyan. So bisan pag uniform, tos likod sa room, kalibangon man, nagpalikod ra dito sa mangga, kanya, nagpagawa sa iyang gibati. Og nakit-an dito, dagang naglihok-lihok. Kuha mo kasawayan Kamera siguro, no? Onya kay uwaw man, ako banog, kanang na ay bagul. Wanang magduwa-duwa mi nga na, sa games bitaw, no? Sa pabti kay kuha sa gitabunas bagul, nag-abre. Oban una kwarta, pagsunod, mao na to. Purga. Meaning pod ana pod no, sa spiritual pod nga part, or bisan asa pod, ang Ginoo purgahon pod ta. Amen? O sa may pamagi aron purgahon ta, pinaagi sa disiplina. Mura pod na og kanang nay mga trabahante nga magkating sila, example no, maghimo ta og portahan. Pakita na to, finished product naman ng portahan, pero actually, during sa process, naanay mga sobra-sobra nga parts sa kahoy. O sa ibuhaton na ng uban, ilabay, sunugon.
og naay nakaproduce og finished product. Mao po na ang Dios nga atong gialagaran, dili pa man ta perfect diring kalibutan na mura po tag purgahon. Nay mga something nga sayop nga naa nimo, puungon ka, mura bag kumbaga pasakitan ka. Balik ta sa tumar-tumar nga purga. Sa dihang wa pa ni tumar sa pangpurga nga tablitas, ang mga bata sa una, estudyante kami, magdagandagan, murag way problema. Okay? Way problema, dagandagan. Pero pag nitumar og pangpurga, unsay nabati namo sa among tiyan? Nagsakit. Murag ikumot ang among tiyan, murag ang among tinai nagbaylo ang small intestine og large intestine. Ang atay bisag nas right side, murag nabalin sa left side. Murag sakit kayo ang among tiyan. Murag mi gisilutan pag-ayo. Pero pag human ditong sakit sa among tiyan, among gipagawas ang among gibati, maodeng ga sakit. Kay daghang gapuyo sa tiyan nga mga worms. O sa to'y bisag worms, kanang na ay... Sa bisag worms? Mga bitok. So ang mga patumaron sa una, mga bitokon. Mo tong ingon nila, pag human ko og tumar sa pangpurga, nigawas ang bitok, nitambok. Mo nang nagniwang day kuno sa unang mga estudyante kay ngano man mukaon sila napoy laing mukaon mga bitok. Same way pod ang Dios nga atong gialagaran, normal gyud natong makadawat og disiplina. Amen. Nabay disiplina kanindot? Wala, tanang disiplina sakit gyud na siya. Hapdos gyud na siya. Pero the moment nga mo survive ka, the moment nga magpabilin ka, mugawas gyud ng mga dili maayo nato. Example no, ikaw anak, silutan ka sa imong ginikanan kay bujagon ka. Example ka nang naay di ka musod og klase, magsige kag cutting classes, latoson gyud ka pag-ayo sa imong ginikanan. Ini guman diha, kuan, di na ka moskwela. Bitaw, pag human ni ana, di na jud ka mo cutting classes. So makita nato no, during sa process sa discipline, dili gyud na siya nindot apan after ni ana mahimutang mas mabintaha nga tao. So atong makita dire ang mga remnant daw nga mga nangalagad sa Ginoo, iya nang purgahon og iya na siyang i-preserve bisan pa sa kanang nay-process sa discipline og mahimog yun ni siyang dili basta-basta nga tao kumbaga. So as an illustration, ato pong ma-imagine no, di lang sa purga no. Kana pong naay magkuan og mga gold, i-undergo yun na siya og kanang init kaayo nga kalayo. Kay para magpabilin ang maong gitawag nga pure nga gold. Kato galing na substance nga dili pure nga like mga silver or unsa pa dihang bronze pa diha, makuan sila ka na bang mabuwag ba? Ang pure nga gold o katong na ay dili pure nga gold. So atong ma-imagine, mura po siya purga, di ba? Nga during sa process, gipagawas ang mga hugaw, gipagawas ang dili maayo. So atong mabantayan, ang mga faithful nga remnants, atong mabantayan no, ang Dios nga atong gialagaran, iyatang i-preserve. Amen? Iyatang, kumbaga, purgahon, iyatang limpyuhan sa atong mga dili maayo nga example sa atong pangunahon na, sa atong mga gipangbuhat, or sa atong mga pagpanulti. So mao na yung mga kuan, faithful nga mga remnants. Number 2. Atong mabantayan din no, nga mao nga picture, na yung mga nagpabilin nga nagtindog, pero na yung uban, nangamatay. Kay kuan naman ni sila, mga bungo naman eh. O saman po ikaduha nga kamatuoran nga atong masabtan sa remnants. The remnant remains faithful amidst trials. Mailani mo ang tinuod nga remnant nga sa pag-uyog nagpabilin gihapon. Amen? Muna'y balik ta sa pangutana, remnant baka. Ang magpabilin, bulahan. Ang dili magpabilin, alaot gyud ang kapaingnan. Ako man siguro ning na-share ninyo no, nga ako lang ibalik gamay na ako'y igagaw sa una, nga kanang na ay murag maglisod man ang ginikanan niya, nga magbuhion siya,
So adto siya nakipuyo sa among bay. So ang culture sa ilang bay lahi kaysa sa among culture. Okay? Sa ilang culture kung masayop, why problema. Sa among bay, kung naay masayop, paka jud, piti. Sample lang daano, akong i-share lang pud gamay. Ang akong mama nga nagprito, balik lang nato. Akong mama nga nagprito, nagsinamok ang akong kuya, gilaparo siya og luwag. Pa! Aga kayo, kanang naay init gikan sa kanang naay mantika. Kana pong dapat dungan mi magkauntanan. Ako nga adik ko computer, tukos computeran, ni pito ng papa, wiwit! Jagang mga igsoon nga gikas basketballan, dagan dyan na sila padong sa bay. Kaya madugay sila uli, piti sa akong papa. Pag abot sa akong kuya, kay wa pa man ko, asa man day ko? Tos computeran, ni dagag maayo po ang akong kuya, giapas ko sa computeran. Boy, undang na diya. Sayang kuya ang 15 pesos. Hawa na diya ba kay, ug di ka mauli, madamay miglatos. Kay one for all for one man mi. Masayo pang usa, latos tanan. So nga kung kuya pod, nidagang pa doon sa computeran, idja kong giapas pa doon dito. So atong mabantayan, nga na ang culture sa among panimalay sa una, katong bata pa mi. So nga kung igagaw ang ilang kultura, bisan pag unsay mong gibang buhat, why problema. Karon kini balhin man siya bay, ni puyo sa amo unsay natawag ni Jah, na culture shock siya. Ang pwede sa ila, dili pwede sa amo. So unsa may netabo, mura siya og na-shock. Kuyawa, manining bayan ni. So, sa may dyan gibuhat, wa siya kaantos. Nilayas. Nilayas among bay. Kikintay mahilaw, agdungag, pak! Nadamag ang kuya, matud pa sa share po sa mama, no? Nadamag ang kuya, gipabantay man siya kay siya may maguwang. Nadamag ang kuya, nasama diyang tuhod, si Jamo oy gibukbok. Wa ni mo tarungag bantay. So, makita na to, no? Kanang naay sa panimalay, mura ba grabe ang disiplina. So sa may gibuhat sa maong igagaw nako, ni hawa siya, kay nga naman, dilitan ng gusto niya, pwede niyang buhaton. Nakuha ninyo? Na culture shock siya. So, to make the long story short, ni hawa siya, unya, makita nako gyud dili kayo ingon nga nindot ang iyang kahimtang karon. Kung akong nakita palang daan, o kung akong atong ma-analyze, kung nagpabilin siya sa among panimalay, iyang gialaw ang akong mga ginikanan nga mo disiplina niya, mas binta siguro iyang kahimtang ron kaysa sa una. Kung nagpabilin siya sa among panimalay. Amen? Nakuha ninyo? So mao po na ang remnant. Ang remnant, ang faithful nga remnant, bisan pagwa na siya kasabot sa iyang sitwasyon, kay mura ba o grabe na ning disiplina, grabe na ning pag-uyog, pero nagpabilin ka, mas bulahan ka nga nagpabilin. Amen? Muna nga kung tinod ka nga anak sa Dios, matod pa sa pulong sa Ginoo, kung tinod ka nga anak sa Dios, disiplinahon ka sa Dios. Pero kung magpabilin ka, bulahan gyud ka. Amen? Muna tinuod nga remnants. Mga remnants bata. Muna dakong pangutana. During sa pag-uyog, nagpabilin bagyapon ta. During sa pagkuso-kuso sa atong mga nagpabilin bagyapon tang nangalagad sa Ginoo. Kaya kiba mo, kumubiya ta sa Ginoo, kita mo'y alkansi. Ang Ginoo, Ginoo ragyapon. Pero kumubiya ta, makaluluoy ta. Amen? Mo na mga tinuod nga isog. Ang ato manggong definition sa isog kay kanang mga hagad og sumbagay, kanang kusog mang laparo, kanang magdaog mga pusil, sundang, kisa isog niya. Di na tinuod nga isog. Ang tinuod nga isog, nagpabilin siya bisan pa sa mga trials sa kinabuhi. Amen? Ayaw pa na-pray, ikaw nga naglingkod karon, mahimotang faithful remnants. Magpabilin bisan sa taliwala sa kalisdanan, taliwala sa mga kalisdanan. At mabasa diri sa Mikias chapter 4 verse 5. Kahit na sumusunod ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan nila, kami ay patuloy pa ring susunod sa Panginoon ng aming Diyos magpakailanman. Arang kanindot kayo ang maong remnants nga ang ilang
slogan or ang ilang principle sa kinabuhi. O sa ilang principles, kahit na sumusunod ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan nila, kami ay patuloy pa ring susunod sa Panginoon ng aming Diyos. Bukas ra, sunod buwan ra, ingon diri, magpakailanman. Muna ang mga faithful remnants, mga loyal. Bisan pag-unsay pag-uyog sa kinabuhi, magpabiling mga lagad sa Ginoo. Amen? Ingon diri, kahit sumusunod ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan nila, kami ay patuloy pa ring susunod sa Panginoon. Muna dakong pangutana, dili kayo mabantayan ni kung naata sa church. Mas mabantayan ni kung naata sa gawas sa simbahan. Example, mga estudyante, ari magpabilin, example ni Rino, ag sila, nag-cutting classes silang tanan. Tanaw, atong iparaphrase, kahit na sila ay nag-cutting classes na mga classmate ko, ako ay patuloy na papasok sa paaralan. Ingana, amen? Kahit na yung mga kaklase ko ay dumidisko, ako ay patuloy na magbubudots. Patuloy akong hindi magdidisko. Ingana, amen? Kahit na ang mga kaklase ko ay mga walang hiya, ako ay patuloy na may hiya. Para maglain. Nagpasabot ba ni ang mga remnants pinasahi? Amen? Pasabot man siguro tag pinasahi, no? Lahi ka sa uban. Kuan ka kanang naay endangered ka. Amen? Dapat pinasahi ta. Ingon bitaw ang pulong sa Ginoo, let your light shine. Kaya nga naman, kita ray nagpabiling nagsiga. Ang uban, ngit-ngit. So mono ang number 2 nga kamatuoran, the remnants remains faithful amidst trials. Alas 11 G's na di ay. Arita sa, before ta sa point number 3, mura po ni siya ba sa illustration sa, unsa may tawag ni ini? Sa tawag gani? Sa nga house? Lighthouse. Okay? Pangutan ko ninyo, unsay purpose sa lighthouse? Para ang mga example, mga fishermen, example during sa bagyo, zero visibility, di nila makitaan ang asa sila paingon or kanang naiisla ilang paadtuan, ang lighthouse may nagsilbi nga ilang guidance, ilang morag clue nga anha sila padong. Napoy gitawag nga parola, di ko sure og mao ba nay Bisaya sa lighthouse. Pero napoy ubang mga nagsiga nga no asa dagat dapit nga galutaw-lutaw, ang usapot sa purpose niya na warning na nga di mo dapat mo duol diha kay nga naman naay mga dagkong bato sa ilawom. Okay? So makita na to ba naay dakong purpose ang gitawag nga lighthouse. Pero atong mabantayan ni ining mao nga picture, no? Kani nga picture. Bisan pag grabe ang pagbawod sa maong hampas-hampas sa mga bawod sa lighthouse, ang lighthouse nagpabilin siyang nagbarog, taliwala sa mga unos. Bisan pagdagang mga bawod nga ni hapak niya, nilaparo niya, dagang mga hangin nga ni huyop niya, pero ang lighthouse nagpabilin siyang nagbarog, nga naghatag og paglaom og safety sa mga fishermen. So mao po na, same way natong mga remnants, if we are a faithful remnants, magpabilin gyabuntang nagbarog sa atong mga pagtuo. Amen? Dili ta dapat basta-bastang magpaapekto sa mga balod sa atong mga kinabuhi. Magpabilin tang faithful. Magpabilin tang mutindog. Kay kung mo give up ta mga igsuon, mo na dakong pangutana, kinsa may mustand para nato. Point number 3, the faithful remnant will receive a double portion of blessing. Iba mo, sadyang nagbasa ko sa libro sa Mikiyas, isa ni sa akong dakong nakitang nadiskubrihan at the same time na ay promise ang Ginoo. Ano na to ha? Verse 1 to 2. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay magiging
pinakamahalaga sa lahat ng bundok. Dadagsa rito ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. Promise ni siya sa Ginoo. Tanaw na to ha, sa tanang bukid daw, ang bukid sa Ginoo nga na dito ang templo, mooy pinakakuyaw sa tanan. Unsa may metabo niini? Dadagsa rito ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. Verse 2. Sasabihin nila sa mga tao nga naka-observe, tayo na sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob. Tuturuan niya tayo roon at tuturuan tayo roon ng kanyang mga pamamaraan upang sundin natin. Kaya magsisiuwi ang mga tao mula sa Zion, ang lungsod ng Jerusalem, na dala ang kautusan ng Panginoon. O sa to, number 3, the faithful remnants will receive a double portion of blessing. Ang tao nga di magpabilin, makaluluoy. Pero ang tao nga magpabilin, kung naa si regular nga blessings, tungod kay nakita sa Ginoo nga nagpabilin ka, ang ihatag sa Ginoo nimo double portion. Amen? Kisay gusto blessing diri. Pay gusto blessing. Kisay gusto curse. Kisay gusto curse diri. O sa imong curse, lahi po to. Kisay gusto, duhara man na, tunglo o panalangin. Ang tao nga dili magpabilin, mulayo, muhawa, muundang, tunglo. Apan ang tao nga magpabilin, bisan sa taliwala sa kalisdanan, taliwala sa pagdisiplina, taliwala sa pagkuso-kuso sa iyang kinabuhi, double portion ang imong madawat. Amen? Double portion. Nalang ko ipakita, balik gamay di ay. Tanawa diri nga verse. Ang mga natira sa kanila ay gagawin kong mga makapangyarihang bansa. Kinsa ko na to? Ang mga natira, ang mga nagpabilin, ang mga wa muundang, ang mga nagpadayon, unsay himon sa Ginoo tagaan og himoon silang makapangyarihang bansa. At mula sa araw na iyon, maghahari ako sa kanila sa bundok ng Zion magpakailanman. Nalang ko ipakita po nga illustration gamay dahil po diri sa verse 3. Ato pong ma-picture out no, sa usa ka farmer nga, di ba, disniagi nag-experience ta og kanang nay dry ang maong yuta. Ako bitaw pong nabantayan sa saging dasluyo, ag mga dahon dito, mga gagmay siya. Kaya nga naman, na-dry. Siguro ang mga farmers po, mura po na og madry po sila, dry na ang yuta, sila po madry. Magunaw na sila nga, wa na'y pag-asa nga akong mga gitanom. Diri rabadzog ko nabuhi. Apan ang akong mga pag-asa nga kaning mga tanom nga mo'y makahatag og kwarta nga ma-provide ng panginahanglan, murag delikado gyud ang kahimtang. Pero kaning mga farmers, bisan pag grabe na ang na experience niining tungod sa dry ang yuta, nagpabilin silang naglaom. Wa sila gisapot nga gipang tigbas nag mga tinanom nila. Mga patay man ning mga dahonan pang tigbaso ni. Ang mga farmers, grabe ang ilang pag-endure sa maong kalisdanan. Pero the moment nga nagpabilin sila, nagbungkal gyapon sa yuta, abot sa maong ulan, mingon sila, finally, niabot gyud ang akong gipaabot. O makita na ko no, kanang sa likod, kanang naidahon sa mga saging, nabantay na ako, nang daggo na gyud siya. Siguro kung dry, ang inigmabunga diya, dry pod. Pero kung mga grabe na kanang na-healthy ang mga dahon, I do believe ang mga bunga, mga healthy na pod, mga dagko. Nga nag-represent siya blessing. Karon kung ang farmer gisapot, iyang gipang tigbas ang tanan, wa siya nakapaabot sa uwan. Na ba siya makaon? Wala. Na ba siya mabaligya? Wala. Pero ang farmers nga nagpabilin, nagyapon siya paglaom, wa siya sa puta. Iyariya pong gipaabot nga ang uwan mo abot. Sedang nagpaabot siya, nahimong kanang na ay
healthy na pud ang iyang tanom ug nakaharvest siya daghang mga bunga. So mo ano atong reflection no karon nga kabuntagon. Mo ni akong pangutana diri. Nahimo batang matinud-anon nga mga remnants? Mo ni atong reflection karon nga kabuntagon mga kaigsuonan. Sa panahon nga adunay dagang blessing, lami kayo magdaig sa Ginoo. Sa diyang dagang blessing, grabe ang atong pagpangalagad sa Ginoo, dasta. Pero ang pangutanan ini sa mga panahon nga adunay mga kalisdanan, nagpabilin bagyapon tang faithful. Mo po ni representation no, sa atong kaluwasan, diri po ta mag-end no, sa na po siya connection sa atong kaluwasan. Bisan pag grabe ang atong pagpangalagad diya sa Ginoo, pero the moment nga adunay mga shaking sa atong life, and then muundang ta, muundang bitaw mo sa pagpangalagad sa Ginoo, katong tanang grabing gihimo nimo, masayang rato siya. Pero ang tao nga magpabiling nga mga lagad sa Ginoo, bisan pag unsang ka grabe ang iyang sitwasyon sa iyang kinabuhi, o sa iyang madawat sa mga taong remnant, makareceive sila double portion of blessing. In the area of salvation, atong makita diri ni kamatay nato puhon, or sa second coming of Christ, dito sa langit, matod pa sa pulong sa Ginoo, nagandam og long table ang Dios. Nga manglingkod ang mga remnants, mga nagpabilin, mga faithful, nga nangalagad sa Ginoo. Ayaw pa na i-pray mga kaigsonan, nga matagos sa kanato, karon nga kabuntagon. Atong i-reflect ang atong mga kaugalingon. Kumusta man ta during sa mga shakening, during sa mga disiplina, nagpabilin ba ta? Akong suggestion matagos sa kaninyo, magpabilin ta. Amen? Manindog ta alang sa pag-ampo. Maog yun ni ang akong encouragement matagos sa nato karon nga kabuntagon. Magpabilin tang faithful. Dapat magpabilin tang remnants. Kay ang tao nga muundang, alkansi gyud na siya. Muna nga, ugnay mga panahon sa imong kinabuhi, nga kaundangon ka, ayaw ka sugot sa suggestion sa atong kaaway. Suggestion na sa kaaway, mungong siya nga undang na. Gibulbugalan kasi mong classmate, muundang na ka, suggestion na siya sa kaaway. Don't allow the devil nga mahimong magmalampuson sa imong kinabuhi. Stay faithful sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili ta mangalagad sa Ginoo tungod lamang sa blessings. Mangalagad ta sa Ginoo tungod kay kung kinsa siya sa atong kinabuhi. So let us pray. Mojo na number 1 natong i-pray diya sa Ginoo nga magpabilin tang faithful diya sa Ginoo. Kay samot na rong panahon na daghan ng mga temptasyon, daghan naman ang pag-uyog. Wala tay kibaw kano sa ang pagbalik sa Ginoo. Basin og sunod semana, unya ugma mura kag moatras sa Ginoo. Ayon nag-atras sa Ginoo. Sa diyang mga lagat sa Ginoo, tuloy-tuloy na ni siya. Wala na'y pag-atras. So let's pray. Father in heaven, we thank you Lord God sa imong pulong Ginoo, naga-remind matagos sa kanamo Ginoo. Nga magpabilin kaming faithful sa pagpangalagad diha kanimo Ginoo Dios. Lord, pasiloa kami Ginoo na mga moments sa among mga kinabuhi nga adunay mga tentasyon sa kaaway Lord God nga kami moatras ug muundang sa pagpangalagad diha kanimo. Apat na amon nasayran karon Ginoo Dios sa imong pulong Lord God nga ang tao diay nga muundang, ang tao diay nga dili magpabilin nga mangalagad diha kanimo, adunay tunglo Ginoo Dios nga nagaandam, adunay silot nga nagaandam. Apan ang imong pulong Ginoo Dios nagapainumdom kanamo nga sadyang kami magpabilin bisan pa sa mga pagdisiplina Lord God nimo directly sa mga ginikanan or bisan pa sa mga church leaders Lord. Lord, tabangi kami Ginoo Dios nga kami magpabilin nga mga lagad diha kanimo Ginoo. Protect our hearts Lord God nga dili kini pamuhat Ginoo Dios ang kaaway sa among mga tagsa-tagsa nga mga kinabuhi Lord God. Sustain us Lord God by your grace nga kami magpabilin nga mga lagad diha kanimo hangtod Ginoo Dios sa imong pagbalik. Hinaoton ta Lord God within this ministry Lord God, matagos sa kanamo tanang nisulod niining simbahan, magpabilin nga mga lagad diha kanimo Ginoo Dios
hangtod sa imong pagbalik. Lord, we pray walay makawat sa kaaway nga kalag nining mao nga ministry. We declare, Lord God, nga tanan nga sadyang mosulod nining mao nga simbahan magpadayon nga mga lagad diha kanimo Ginoo. Lord, we pray, Ginoong Dios, protect us, Lord God. Cover us by your holy precious blood, Lord God. Nga walay buhat sa kaaway nga magmalapuson sa matag usa sa among mga kinabuhi. Sa Lord God, among giampo Ginoong Dios, kini nga ministry, Lord God, dili kini masnagdan Ginoo. Kundi Lord God, the more nga tuigan nga mulabay Ginoo, the more kaming mulig-on sa pagpangalagad diha kanimo Ginoo. The more ang among kadasig sa pagpangalagad diha kanimo Ginoong Dios. Nga dili gyud kami muundang Ginoo, magpadayon kami mangalagad diha kanimo Ginoong Dios. Bisan pa Lord God, nga adunay dagang mga rejection Ginoo sa pamilya Lord God, sa trabaho Ginoo, bisan asang among mga close Ginoong Dios nga mga relatives Lord God or mga kaila Ginoo. But Lord, we pray Ginoong Dios nga matug sa kanamo Ginoo magpabilin nga mga lagad diha kanimo Ginoong Dios hangtod sa imong pagbalik Lord God. Usa Ginoong Dios, amo kang gipasalamatan, gipasidunggan Lord God sa imong giandam nga double portion of blessings Ginoo. Usa Lord God, amo kang gipasalamatan, gipasidunggan, in Jesus mighty name we pray. Everybody says amen and amen. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios, atong pasalamatan. We thank you Lord God for the blessings Ginoo ang ibahatag kanamo. Hallelujah. Manindog taigson. Ano nasab kita sa unang Domingo sa buwan din atong pagasaulugon. Ang katapusang panihapon nga gibuhat sa atong Ginoo. Igsoon atong handumon ang iyang gibuhat nga ang iyang kamatayon, ang iyang lawas gipikas-pikas sa alang sa iyang mga katawhan. Ang iyang dugo iyang giula aron pagligon sa kasaputan igsoon. Aron hugasan tanidya sa tanan natong mga kalapasan. Ug man atong paglaom igsoon. Ngaon niya sa katapusang mga adlaw kauban taniya nga mga didto sa iyang ginhargyan. Ug sa before ta mukaon ni mga elemento igsoon. Ato hinumduman kung unsa tagigugma pag-ayo sa Dios igsoon. Sama sa atong wali no nga mahimot ang mas matinud-anon. Kaya to hinumduman igsoon ang kadako sa gugma diri kanato. Hallelujah, magampo ta igsoon alang sa atong mga elements. Heavenly Father God, Lord, we thank you Ginoo. Ni mga elemento na sa matubangan nining juice ug nining pan Ginoo. Panalangin Ginoo Dios na sa matagkaon ug inom namo niini. Amo handumon ang imong kamatayon Ginoong Hesus. Amo handumon ang imong gibuhat 2,000 kapin katuig na ang milabay Ginoo. Lord, bless this element, Father God. Nga sa tanang mo partake ni ini Ginoo. Kanunay na mong hinumduman Ginoong Dios, Ginoong Hesus ang imong gibuhat alang kanamo. Ug kanunay na mong hinumduman ang dakong paglaom, malipayong paglaom Ginoo nga among gilauman nga mukaon kami diha sa imong gingharian. Salamat o Dios, imaong pan ug nining juice Lord God. Ug bisan pa man Ginoo sa nagakupot niini continue to bless their lives sa God Lord. Nga mahimo gyud kaming blessing, mahimo silang blessing adto panalangin adto sa uban. Tungo
mabayran Yes, Lord. ang Dili gyud kaayo mabayran, mo, O Diyos. Di pungan ang pagkabalaan mo, di mabalhin ang gugma mo. Ang pangandoy ko ikaw, Jesus. Di mabayran ang kaayo mo, O Diyos. Yes, Lord. Di pungan ang pagkabalaan mo, di mabalhin ang gugma mo. Ang pangandoy ko ikaw, Jesus. Giugasan ang sala ko, pinag-isa bala ang dugo. Giwala ang sala ko tungod sa gugma mo. Pangandoy ko ikaw, pangandoy ko ikaw. Gihatag mo kanako ang tanan. Di mabayran ang kaayo mo, O Diyos. Di pungan ang pagkabalaan mo, di mabalhin ang gugma mo. Ang pangandoy ko ikaw, Jesus. Di mabayran ang kaayo mo, O Diyos. Di pungan ang pagkabalaan mo, di mabalhin ang gugma mo. Ang pangandoy ko ikaw, Jesus. Giugasan ang sala ko, pinag-isa bala ang dugo. Giwala ang sala ko tungod sa gugma mo. Pangandoy ko ikaw, pangandoy ko ikaw. Gihatag mo kanako ang tanan. Giugasan ang sala ko, pinag-isa bala ang dugo. Giwala ang sala ko tungod sa gugma mo. Pangandoy ko ikaw, pangandoy ko ikaw. Gihatag mo kanako ang tanan. Giugasan ang sala ko, pinag-isa bala ang dugo. Giwala ang sala ko tungod sa gugma mo. Pangandoy ko ikaw, pangandoy ko ikaw. Gihatag mo kanako ang tanan. Gihatag mo kanako ang tanan. Gihatag mo kanako ang tanan. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nga Ginoong Hesus sa gabi siya gibudhian mi kuha sa panon niya, nagpasalamat siya sa Dios. O gipikas-pikas niya ang pan og ningon. Ato isa ka nga atong mga pan. Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Atong dahan sa pagkaon. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa og ningon. Atong isa ka nga atong mga kupa. Mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo ni ini. Buhata
aron sa paghandom kanako. Tunduan sa pag ug sa makausap pa igsoon atong ablihan atong mga ngabil sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa iyang dakong gugma diri kanato igsoon. Iyon pa dito nga gihatag na niya ang tanan. Lakip ang iyang kinabuhi alang kanato, alang kanimo igsoon. Gihatag niya ang tibuok niyang kinabuhi, ang iyang lawas, ang iyang dugo magiula dito sa cross igsoon. Aron ikaw ug ako makabaton sa mga kaluwasan. Aron ikaw ug ako igsoon magkitaon niya dito sa gingharian sa langit. Nga makita nato igsoon ang dagway ug naong ni Jesus. Igsoon natong pasalamatan ang Dios sa dakong gugma niya diri kanato. Pagkadili gyud matugad ang gugma sa Dios. Nga dunay tao nga walay sala. Di pa ka makasasala alang kanimo o kanimo. Adunay Dios nga gamhanan sa tanan, balaan sa tanan. Nahimo siyang pinakaubos. Aron ikaw ug ako igsoon makabaton sa mga kaluwasan. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Ngayon na kong gugma mo diri ka na. Salamat, Amahan. Sa imo na kong gugma mo diri ka na mo. Ipadalangin mong bugtong anak. Aron ang tanang mo tuog kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug dili siya malag. Lord, salamat Ginoong Jesus sa imong pagtugyan mo sa imong kinabuhi dito sa cross. Pinaagi sa imong mga labod Ginoo kami na nga maayo, pinaagi sa imong dugo kami na hugasan Ginoong Jesus. Salamat Ginoong Jesus sa grasya, sa kaluwasan. Salamat Ginoong Jesus sa tanang butang nga imong giandam, gihatag diri kanamo. Lord, ikaw gyud ang Dios nga matinud-anon gyud ka ng Dios. Ug ikaw ang Dios nga wala gyud pagkausab ang imong gugma mo diri kanamo. Mabago man ang tao pa ng imong gugma Ginoo, dili gyud mabago diri kanamo. Salamat Ginoong Diyos. Nga bisan pa man mawala na mo ang tanan apan ikaw ang Diyos, dili ka mawala diri ka na. Thank you Lord sa paglaom Ginoo. Sa may mayaong paglaom mo Diyos. Sa imong saad mo diri ka na mo Ginoo. Nga ikaw ang Diyos nagaandam naglunaalang ka na mo Ginoo. Nga mukaon media sa imong gingharian Ginoo. O di makapahatag ka na mong kadasig Lord ug paghigog mo sa ngadto sa uban. Nga makauban ka na mo Jesus. O salamat Lord kasi mo balang espiritu nga imong gibilin mo diri kanamo Ginoo. Nga may magagiya ug magatudlo samtang magkinabuhi kami, samtang kapaabot sa imong pagbalik Ginoo. Truly Lord God, imo na yung gihatag ang tanan diri kanamo. Salamat Ginoong Jesus. Salamat Ama sa grasya sa kaluoy Lord. Dili gid kabayran Ginoo ang imong kaayo, ang imong paghigugma ug ang imong pagkamatinud-an Lord sa among mga Ginoo. Salamat Amahan. Tanang dungog, tanang himaya, tanang pagpasalamat o Dios. Amo lamang giuli diha kanimo. In the mighty name of Jesus, we pray ang tanan magainom. Amen.